Welcome back to our channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamainit na topic sa larangan ng defense modernization. Sino nga ba ang mga bagong contenders para sa susunod na surface-to-air missile system ng Pilipinas? Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East at mga bagong pulisya mula sa Department of National Defense, mukhang may malaking pagbabago sa listahan ng mga posibleng supplier. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Alam natin na isa sa mga prioridad ng AFP, lalo na ng Philippine Air Force, ay ang magkaroon ng mas malawak at mas modernong air defense coverage. Sa mga nakaraang taon, Israel ang nangunguna sa larangan ng SAM systems para sa Pilipinas, gaya ng Spider system, na kinilala sa affordability at reliability. Pero dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, pati na rin ang mga bagong strategic directions ng DND, posibleng hindi na ituloy ang mga future deals sa Israeli defense companies. At dahil dyan, maaaring matanggal ang Israel sa shortlist ng mga susunod na supplier ng air defense system ng bansa. Nakakalungkot ito dahil competitive talaga ang alok nila, both in price and performance. Pero kapag nagsara ang isang pinto, may babukas naman na iba. Kaya nga ngayon, maraming ibang bansa at kumpanya ang posibleng pumasok muli sa bidding, lalo na't ang Horizon 3 program ng AFP ay mas malaki at maaaring ma-fast track bilang stopgap while waiting sa multi-role fighter, MRF, deal. So, sino-sino nga ba ang mga posibleng pumasok at mag-compete para sa susunod na SAM acquisition ng Pilipinas? Una, KM-SAM South Korea. Ang KM-SAM o Changwon-2 ay gawang South Korea na base sa teknolohiya ng Russia. Range, hanggang 40 kilometro. Altitude, hanggang 15 kilometro. Strengths, high mobility, reliable system. Flaws, malapit ang defense ties natin sa South Korea, from frigates to FA-50 fighter jets. Kung titingnan ang track record ng South Korea sa pag-deliver ng armas sa Pilipinas, may malaking chance na pumasok ang KM-SAM sa shortlist. Pangalawa, NASAMS USA and Norway. Ang NASAMS o Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System ay joint project ng Raytheon at Kongsberg. Range, 25 hanggang 30 km standard, may air variant din. Missile used, AIM-120 AMRAAM. Used by US, Norway, at iba pang NATO members. Strengths, network defense, battle-proven system. Kung gusto ng Pilipinas ng high-level interoperability sa US and allied forces, strong contender ang NASAMS. Medyo mahal nga lang. Pangatlo, CAM United Kingdom. Ang Common Anti-Air Modular Missile ay gawa ng MBDA UK. Range, 25 km, standard, 45 km, CAMR. Strengths, vertical launch, 360-degree coverage, soft launch tech. In use, UK Royal Navy and British Army. Bagay ito kung gusto ng Pilipinas ng isang modular at pwedeng gamitin sa land at sea platforms, lalo na't nagmo-modernize din ang Philippine Navy. Pang-apat, IRIS-T-SLM Germany. Ang IRIS-T-SLM ay latest SAM system ng Germany at combat-proven nasa Ukraine. Range, 40 km. Altitude, up to 20 km. Strengths, high accuracy, resistant to jamming. Kung performance ang hanap ng AFP, malakas ang laban ng IRIS-T-SLM, kahit medyo mas mataas ang presyo. Panglima, HISAR-O Turkey. Ang HISAR-O ay Turkish medium-range system na unti-unti nang kinikilala sa global market. Range, 25 hanggang 35 kilometro. Strengths, AESA radar, network C2, homegrown tech. Bonus, mas affordable, at may flex ang Turkey pagdating sa arms export terms. Kung budget-conscious ang AFP pero gusto pa rin ng solid capability, HISAR-O is worth considering. Pang-anim, Akash NG India. Ang Akash ay indigenous SAM system ng India. Range, 25 km, standard, 45 km, Akash NG. Strengths, AESA radar, active radar seeker sa NG variant.
Bonus, mas mura kumpara sa Western systems, at open sila sa tech cooperation. Pwedeng maging strategic move ito, lalo na kung nais ng Pilipinas ng diversified partnerships at lower-cost systems. At panghuli, VL Mica France. Ito na marahil ang may pinaka-advantage sa listahan, kasi deployed ito sa dalawang Malvar-class frigates ng Philippine Navy. Range, 20 hanggang 25 kilometro, standard, 40+ km, Mica NG. Strengths, versatile seeker, IR or RF, vertical launch, fast reaction. Bonus, logistics and integration are already in place. Kung compatibility at mas madali ang integration ang basehan, VL Mica ang pinaka-logical choice. Pero syempre, depende pa rin yan sa final requirements ng AFP at sa magiging offer ng iba. Bukod sa teknikal na performance at presyo, isa rin sa mga pinaka-importanteng factor sa pagpili ng air defense system ay ang logistics at long-term support. Hindi sapat na maganda ang specs sa papel, kailangang may assurance din ang AFP na may sapat na supply ng spare parts, missile reloads, training support, at upgrade paths. Mahalaga rin ang strategic partnerships. Kung ang supplier ay may existing defense agreement o strong diplomatic relations sa Pilipinas, mas madali ang pagproseso ng technology transfer, after-sales service, at training. Dito pumapasok ang significance ng political alignment. Kaya't habang ang ilan sa mga contenders ay technically superior, baka mas paboran ang mga bansang may mas matatag na bilateral relationship sa Pilipinas. Hindi rin natin dapat kalimutan ang regional threat landscape. Habang tumitindi ang presensya ng ibang bansa sa West Philippine Sea, ang ground-based air defense ay maaaring maging pambalanse ng kapangyarihan sa panahon ng krisis o pag-atake. Sa bandang huli, ang pipiliin ng AFP ay dapat hindi lang maganda sa specs, kundi tugma sa operational doctrine ng bansa, flexible sa future upgrades, at sustainable in the long run. Ngayong lumalabo ang deal sa Israel, mas lalong naging competitive ang labanan sa pagitan ng mga bagong bidders. Iba-iba ang strengths ng bawat contender, may focus sa cost, performance, range, o compatibility. At dahil hindi pa rin sigurado ang MRF program, may posibilidad na unahin muna ang SAM acquisition under Horizon 3. Mahalaga na pag-isipan ng AFP at DND kung alin sa mga ito ang pinakaakma sa security needs ng bansa, hindi lang ngayon, kundi para sa long term. Ano sa tingin nyo ang pinakabagay na SAM system para sa Pilipinas? Comment nyo sa baba, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang defense updates.